Edited nga ba or hindi etong mga photoshoots ni Chelsea Manalo kaysa sa pag-compare mo sa mga candid shots niya and sa mga video footage ni Chelsea? Tignan naman natin itong video. So, in motion ito ha. So, it's day 3 na sashing day para sa mga kandidata ng Miss Universe. So, as you can see, lumabas si Chelsea na feature dito ng isang staff. And if you're going to compare yung itsura niya dito in motion, tapos yung picture niya, walang difference, di ba? So, it means hindi totoo na edited yung mga photos na naglalabasan. Pinabulaanan din or clarify din ng isang photographer na raw pictures ito. Ibig sabihin, hindi edited yung mga kinukuha niyang pictures kay Chelsea Manalo. So, dito pinatunayan niya na raw file. Walang edit yung mga kinukuha niyang pictures. Kasi nga, di ba, as a photographer sa isang studio, collect and then select the best. Tapos, yung best picture, yun yung ifo-forward nila sa mga brands, or companies para i-analyze nila kung ano yung mga pictures na gamitin nila para sa pag-endorse ng kanilang products or services. Another raw footage naman kay Chelsea Manalo na nagpapatunay na walang pinagkaiba talaga yung mga pictures tsaka in motion. And dito sa video na to, ini-interview siya kung paano siya nanalo. So, dinescribe niya kung ano yung ginawa niya and eto na, Miss Universe Philippines na siya. Ang mga possible na nakikita nating dahilan kung bakit edited ang photo daw na ito ay isa is yung toxic Filipino culture na kung saan hindi makontento. Ang gusto is agad-agad talaga na pasabog, hindi makapaghintay. So, yun yung isa sa mga nakakahiyang toxic Filipino traits na hindi nakaka-proud, lalong-lalo na sa ibang bansa. So, no wonder na pick up ito ng ibang bansa at yun na nga ang ginagamit nila para i-bash si Miss Universe Philippines. So, yung epekto talaga ng toxic Filipino culture ay talagang nag-i-spill over sa ibang country, no? Kaya yung pagiging astang kanal ng mga Pinoy pageant fans, ginagamit ito ng ibang country para i-bash ang mga Pinoy pageant fans and against sa mga candidates natin sa mga international beauty pageants, hindi lang sa Miss Universe. Ang pangalawa naman is threatened yung mga ibang countries. Why? Kasi alam nila na malakas pa rin yung sash factor ng Philippines and very competitive pa rin yung mga pinapadala nating na representatives sa international beauty pageants. So, in this case, ngayong nakita nila yung full force ni Chelsea Manalo, gagawa talaga sila ng way para siraan siya, gawan siya ng kwento ng mga toxic pageant fans sa ibang country. So, kung inaakala nyong may crab mentality dito sa Pilipinas, meron din crab mentality sa ibang country. Buti pa yung mga ibang lahi. Na-appreciate nila si Chelsea Manalo, especially yung actress na ito. Kung naalala nyo sa Dreamgirls, kasama ni Beyonce, ayan. So, beautiful, sabi niya sa comment niya. And meron ding isa na pageant vlogger na sikat sa Latin America na isa din si Chelsea sa mga napili niya bilang top na parang aabangan niya all throughout sa Miss Universe. And syempre din, yung mga ibang lahi na competitors mismo ni Chelsea Manalo na na-appreciate talaga yung ganda niya. Kaya si Hoda on photos, in person, yung candid photos niya, edited man or hindi, talagang na-appreciate nila. Hindi ko nga alam sa mga Pinoy, no, bakit ang dami pa rin ang hindi kontento at consistent talaga yung pagiging toxic Filipino culture na laging nag-aabang, gusto laging pasabog, hindi makontento, bash ng bash kapag hindi na-satisfy. It only means na mahal ang face ni Chelsea Manalo. Mabenta ang kanyang face. She is photogenic. That's why nagmo-model-model siya before siya nag-join sa mga pageants such as before siya sumabak sa Miss World Philippines and Miss Universe Philippines. So, yun yung isa sa mga bread and butter niya para pag-aralin yung kanyang sarili, supportahan yung kanyang parents, o kaya makipag-contribute sa gastusin sa bahay. So, yung pagmamodel niya mismo ay nakatulong talaga sa kanyang education, tsaka para masustain yung kanyang pangangailangan. Tapos, kung makikita niyo talaga sa mga pictures niya, pwede talaga siyang isabak sa mga different kinds of high fashion brands or high-end na mga magazines
and pati na rin sa mga commercial photo shoots. Kaya if ever man na sumali siya sa America's or Philippines Next Top Model, isa din siya sa mga aabangan ng mga tao kasi very unique, very demure, very classy, very elegant, very simple lang siya pero nasa loob talaga yung pasabog sa kanya na hindi mo na kailangang hintayin pa kasi ramdam na ramdam mo talaga yung spirit of invisible aura na papakita niya through her photos. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, hindi po ako nag-expect ng sobra kasi alam naman natin kung gaano ka-competitive si Chelsea ngayon. Tinuruan siya, na-train siya, and yung support na lang natin ay already enough para maging mas mataas pa yung confidence level niya para makapag-place ulit tayo sa Miss Universe. So for me, masaya na ako kapag nakapasok si Philippines sa first cut. Bonus na lang kapag makapasok siya sa runner-up or even winner. But then, again, hindi ako nag-expect ng sobrang taas kasi masakit masaktan sa huli. So that's it for today, ang ating update kay Chelsea Manalo from day 1 to day 3. So yung mga susunod na updates na lang is i-compile ko para bukas. So thank you for watching. Follow nyo na lang ako sa Instagram and then sa YT, FB, TikTok, Twitter, and Threads. So ingat po kayong lahat and God bless.